Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa mga taga-Roma, Kapitulo 7, talatang 11. Mga taga-Roma, Kapitulo 7, talatang 11. Ito ang sinasabi, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto, ang siya kong ginagawa. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig sa salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, salamat o Diyos sa walang sawang pagmamahal ninyo sa amin. Salamat Panginoon sa isang gabing nagdaan na kami iniingatan mo sa aming pagtulog. Salamat Panginoon sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Nagpapasalamat kami Panginoon dahil ang typhoon Panginoon ay lumabas na sa aming bansa. Bagamat marami pong parte ng aming bansa ang nabahaan, nasira ang mga pananim na palay, dahil sila po ay nabahaan. Pero salamat o Diyos dahil iniingatan mo ang iyong mga anak na siyang patuloy na naglilingkod sa inyo Panginoon. Hindi mo sila pinabayaan. Panginoong Hesus, sa umagang ito, amin ding naalala ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Abutin niyo po sila o Diyos at pagalingin mo. Ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan, Panginoon. Ibalik mo ang lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang mga kaibigan na naroon sa mga bilangguan. Sila man ay napagbintangan o nagkasala. Panginoon, ingatan mo sila sa loob ng bilangguan. Ilayo mo po sila sa mga kapahamakan, Panginoon. Upang sila ay Diyos ay patuloy silang makilala nila ang Diyos na tagapagligtas sa loob ng bilangguan. At ikaw, O Diyos, ang magbigay na sa kanila ng kalakasan doon. Naway sila, O Diyos, ay magkaroon sila ng magbabagong buhay na naroon sila sa loob ng bilangguan, Panginoon. Pagbabagong buhay na makilala kanila upang ang kanilang mga kasalanan ay malinis sa harap mo, Panginoon. At upang paglabas nila ay sila, O Diyos, ay makakita ng mabuti o liwanag, Panginoon, na nanggagaling sa loob, Panginoon. Tulungan mo silang makapagbagong buhay, O Diyos. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na nagsisihanda sa kanilang mga papunta sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Ingatan mo sila, O Diyos, sa kanilang pagbabiyahe at ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Tulungan mo sila, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga gagawin sa araw na ito. Gayunin po, Panginoon, ang mga kaibigan o mga kapatid naming panggabi sa trabaho. Maring naghahanda sila upang umuwi, Panginoon. Ingatan mo din sila, O Diyos. Kasi sa isang gabing pagtatrabaho, Panginoon, ay pag-uwi. Minsan nakakaantok, Panginoon. Dalhin mo sila sa kanilang tahanan na maluwalhati. Ilayo mo sila sa mga aksidente, Panginoon. Lalong-lalo na kung sila ay nagmumotor. Lord,
tulungan mo silang makarating, iiwas mo sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Panginoong Hesus, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang aming mga kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy mo silang ingatan doon, Panginoon. Bigyan mo sila ng kalakasan sa araw-araw. Pagpalain mo sila, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, O Diyos. Tulungan mo sila dahil sila, O Diyos, ay malayo sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Lord, salamat dahil meron kaming Panginoon na siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan, kaaliwan sa aming mga pusong nalulumbay dahil malayo ang bawat isa sa kanila. Naroon sila sa ibang bansa, nagtatrabaho, Panginoon. Lord, gayon din po ang mga seaman, yung mga seaman, Panginoon, na nagtatrabaho sa mga barko naroon sa laot ng karagatan. Ingatan mo sila, Panginoon, kung saan sila naroon. Ilayo mo sila sa mga pagsubok sa buhay, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na maghari sa kanila, Panginoon. Amin ding inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng trabaho sa tulong ng banal na Espiritu Santo upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na mangingisda na nagtatrabaho sa karagatan. Panginoong Diyos, ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Lalong-lalo na, Panginoon, kung naroon sila sa laot, na naroon ang mga inject, Panginoon, na patuloy na nagharas, Panginoon, sa mga mananagat o mangingisdang Pilipino, Panginoon. Lord, naway mabuksan po ang puso ng mga taong ito, yung mga Chinese, Panginoon, na ang karagatan ay hindi po pag-aari ng kaninuman. Ito po'y pag-aari ng aming Diyos na mapagmahal. Lord, Ikaw ang siyang maghari sa karagatang ito upang ang mga maliliit na mangingisda ay makapangisda, Panginoon. Tulungan mo sila. Gayon din po, Diyos, ang aming mga kapatid na mga magsasaka. Patuloy mo po silang ingatan, Panginoon. Bagamat ang kanilang mga sakahan ay, ang iba ay nalubog dahil sa pagbaha, dahil sa bagyo, Panginoon, sa typhoon. Lord, naway makabawi sila, Panginoon, sa mga kanilang mga ginastos, Panginoon, sa pagtatanim. Lord, tulungan mo po ang mga magsasaka na sila'y makabangon muli, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang katotohanan tungkol sa kasalanan. Ayan, yun pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayon. Ang katotohanan tungkol sa kasalanan. Mawawala ba ang lagnat ng isang tao kung babasagin niya ang termometro o thermometer? Siyempre hindi. Sa katulad ng paraan, hindi ko mo tinatanggihan ng marami ang pagmalas ng Diyos sa kasalanan, ay wala na silang kasalanan. Maraming sinasabi ang Biblia, ang salita ng Diyos tungkol sa paksang ito. Ano nga ba talaga ang tinuturo nito tungkol sa kasalanan? Mga 2,000 taon na ang nakalipas, mga kapatid. Sinabi ni Apostol Pablo, ang mabuti na nais ko ay hindi ko ginagawa. Ngunit, ang masama na hindi ko nais, ang siyang aking ginagawa. Kung tapat tayo, mga kapatid, aaminin natin na ganyan din ang ating nadarama. Marahil ay gusto nating sundin ang 10 utos o ang iba pang pamantayan sa paggawi. Pero sa ayaw man natin o sa gusto, hindi natin ito laging nasusunod.
Hindi naman natin sinasadyang labagin ang mga ito. Talagang mahina lamang tayo. Bakit? Ganito ang sagot ni Apostol Pablo. Ngayon kung yaong hindi ko nais ang siyang ginagawa ko, ang nagsasagawa nito ay hindi na ako, kundi ang kasalanan na tumatahan sa akin. Ayon sa Roma 7:20. Tulad ni Apostol Pablo, mga kapatid, lahat ng tao ay likas na mahina. Katibayan na tayo ay may minanang kasalanan at di kasakdaanan. So ang lahat ay nagkasala at nagkukulang sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang sabi ni ng mga apostol, ano ang dahilan? Sinabi pa ni Apostol Pablo, sa pamagitan ng isang tao, si Adan, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan. At sa gayon, ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao sapagkat silang lahat ay nagkasala. Bagaman hindi tinatanggap ng marami na tayo ay napahiwalay sa Diyos at hindi nasakdal dahil sa kasalanan ng ating unang mga magulang. Ito talaga ang itinuturo ng Biblia. Ipinapakita ni Jesus na naniniwala siya sa ulat tungkol kina Adan at Eva nang sipiin niya ang unang mga kabanata ng Henesis bilang otoridad. Ang isa sa mga pangunahing mensahe ng Biblia ay ang pagpunta ni Jesus sa lupa upang tubusin ang kasalanan, ang mga mananampalataya sa Kanya. Juan 3:16. Ang ating kinabukasan ay nakadepende sa pagtanggap natin sa paraan ng pagliligtas ni Jesus sa mapagpahalagang sangkatauhan mula sa isang sitwasyon na wala silang kontrol. Pero kung hindi malinaw ang pagkaunawa natin sa pagmalas ng Diyos sa kasalanan, hindi natin mapahalagahan ang ginawa niya para iligtas tayo. Binigyan ni Jesus ang unang tao ng pag-asang mabuhay magpakailanman. Maiwawala lamang ni Adan ang pag-asang ito kung magre-rebelde siya sa Diyos. Nagre-rebelde nga si Adan, kaya naging makasalanan siya. Sinuway ni Adan ang kalooban ng Diyos, kaya naiwala niya ang kasakdalan at nagkalamat ang kaugnayan niya sa Diyos. Nagkasala siya nang labagin niya ang utos ng Diyos. Ano pat? Tumanda at namatay. Nakalulungkot, di ba? Lahat ng inapo ni Adan, kasama na tayo, ay ipinanganak na makasalanan. At dahil dito, nasadlak tayo sa kamatayan. Bakit? Simple lang ang sagot niyan, mga kapatid. Hindi maaaring magkaroon ng sakdal na mga anak ang di sakdal na mga magulang. Lahat ng anak ni Adan ay ipinanganak na makasalanan. At gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, ang kabayaran na ibinabayad ng kasalanan ay kamatayan. Ayan, makikita natin sa Roma 6:23. Nagbibigay sa atin ng pag-asa ang kasunod na sinabi ni Apostol Pablo. Ngunit, ang kaloob na ibinibigay ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ng sakripisyong kamatayan ni Jesus. Posibleng maalis ang mga epekto ng kasalanan ni Adan sa masunurin at mapagpahalagang sangkatauhan. Ano ang dapat mong
nadarama dito, mga kapatid. Isinulat ng kinasihang apostol na si Apostol Pablo ang sagot ng Diyos sa tanong na iyan. Ang pag-ibig na taglay ng Kristo ang nag-uudyok sa atin sapagkat ito ang ating hinahatol. Na ang isang tao ay namatay para sa lahat at namatay siya para sa lahat upang tayaong mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na namatay para sa kanila at ibinabangon o ibinangon. Kung pinahalagahan ng isang tao ang sakripisyo ni Jesus na maaring magpalaya sa kanya mula sa epekto ng kasalanan at gusto niyang magpasalamat, dapat siyang mamuhay. Dapat siyang mamuhay ayon sa hinihiling ng Diyos sa kanya. Kasali rito ang pag-unawa sa mga kahilingan ng Diyos, pagsasanay sa kanyang budhi ayon sa mga pamantayan ng Biblia, at pagkakapit nito sa kanyang buhay. Nasisira ang kaugnayan natin sa Diyos, mga kapatid, dahil sa kasalanan. Nang mabatid ni Haring David ang bigat ng ginawa niyang pangangalo niya kay Batseba at pagpatay sa asawa nito, hiyang-hiya siya. Hiyang-hiya siya. Pero ang labis niyang kinabahala, ang tama lang naman ay ang sama ng loob na naidulot ng kasalanan niya sa Diyos. Sising-sising inaamin niya kay Jesus, laban sa iyo lamang ako ay nagkasala, at ang masama sa iyong paningin ay nagawa ko. Nang tuksohin naman si Jose na mga lunya, inudyukan siya ng kanyang budhi na magtanong, paano ko magagawa ang malaking kasamaang ito at magkasala nga laban sa Diyos? Kaya ang kasalanan ay hindi basta pagkadama ng kahihiyan dahil nahuli ka. Hindi lamang tayo basta mananagot sa ibang tao o sa lipunan dahil sa hindi natin nasunod ang ilang pamantayan. Nasisira ang ating kaugnayan sa Diyos kapag nilalabag natin ang batas niya tungkol sa katapatan, paggalang, pagsamba at iba pa. Kapag sinasadya natin gumawa ng kasalanan, mga kapatid, ginagawa natin ang ating sarili na kaaway ng Diyos. Ito ay isang bagay na dapat nating seryosong pag-isipan. Kaya ano na nga ang nangyari sa kasalanan? Ang totoo, mga kapatid, wala naman. Iniiba lang ng mga tao ang tawag dito sa pag-asang maging mas mababaw ang tingin dito. Pinamamanhid o pinawalang bahala ng marami ang kanilang budhi. Dapat itong iwasan ng lahat ng nagnanais ng pagsang-ayon sa Diyos, gaya ng natalagay natin ang kabayaran ng kasalanan ay hindi lamang isang bahid sa iyong pagkatao o isang kahihiyan. Ang kabayaran ng kasalanan, ano nga po ba yun, mga kapatid? Ayon sa Roma, ay kamatayan, di ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mabuti na lang, maaari tayong mapatawad sa pamagitan ng halaga ng haing pantubos ni Jesus
kung taimtim nating pagsisihan ang ating mga kasalanan at tatalikdan ang mga ito o talikuran ang mga ito. Maligaya yaong mga pinagpaumanhinan sa kanilang mga gawang tampalasan at ang kanilang mga kasalanan ay tinakpan. Ang isinulat ni Apostol Pablo, maligaya ang tao na ang kanyang kasalanan ay hindi na ibinibilang pa ni Kristo. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran na ibinigay ninyo sa aming mga kasalanan. Ikaw, Diyos, ay patuloy na nagmahal, naghirap doon sa krus ng Kalbaryo upang kami, O Diyos, ay luminis ang aming mga kasalanan na aming namana sa aming mga ninuno. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtubos ninyo sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo na pagpalain mo ang iyong mga anak na patuloy na naglilingkod sa inyo, nakikinig sa iyong mga salita, at ito'y kanilang isinasabuhay. Ingatan mo po sila, O Diyos. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, maging ang kanilang buong pamilya, Panginoon. Ingatan mo sila at pagpalain. Panginoon Hesus, tulad ng iyong mga alagad, nagpapasalamat po kami sa iyong pagtitiwala sa amin na hindi namin ito sasayangin, Panginoon, ang pagtitiwala mo. Patuloy ka naming itataas, patuloy ka naming sambahin, patuloy ka naming ibahagi ang iyong mga salita upang ang lahat, Panginoon, ay maligtas. Panginoon, maraming salamat po, Diyos. Ito ang aming dalangin sa may tamis na pangalan ni Jesucristo, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.